Patuloy na lumalakas naman ang sektor ng maliliit na negosyo sa rehiyon ng Bicol matapos may tala ng Department of Trade and Industry ang pagtaas sa bilang ng mga MSME. Kasabay nito ang naitala ng Department of Migrant Workers ang dusen-dusen ng OFW na nabigyan ng tulong ngayong taon. Si Connie Kalipay sa sentro ng balita. Naitala ng Department of Trade and Industry sa Bicol ang halos 20% pagtaas sa bilang ng mga micro, small at medium enterprises na tinulungan ng ahensya kumpara sa taong 2024. Sinabi ni DTI 5 Regional Director Dindo Nabol na ang bilang ay tumaas mula 28,076 sa 33,538 noong Nobyembre. Nitong 2025, hindi bababa sa 19 na micro-entrepreneurs ang nag-upgrade mula sa maliliit na negosyo, habang 19 na maliliit na negosyo ang lumipat sa medium enterprises. Naitala rin ng DTI ang pagtaas sa bilang ng mga barangay micro-business enterprises mula 4,617 sa 4,854 at mga pangalan ng negosyo mula 36,452 patungong 37,907. Ang mga kliyenteng natulungan ay tumaas mula 54,792 sa 66,706. Nagbigay ang ahensya ng 337 kit na may kabuoang halaga na 2.9 milyon sa mga micro-enterprises na naapektuhan ng iba't ibang sama ng panahon sa rehiyon. Para naman sa proteksyon ng mga mamimili, nagsagawa ang DTI ng 26 na diskwento caravan na naglingkod sa 374 na barangay at nabinipisyuhan ang 8,451 na individual na nakalika ng 7.7 milyon sa benta. Sinabi ni Nabol na para sa mga reklamo ng mga mamimili, nakamit nila ang 100% resolusyon para sa 767 na reklamong natanggap kung saan ang nangungunang tatlong isyo ay ang mga panlilinlang at hindi patas na mga gawin ng pagbebenta, pananagutan para sa mga produkto at serbisyo at mga warranty para sa mga produkto at serbisyo ng mga mamimili. Naglabas din ang DTI Bicol ng 1,854 na pautang para sa mga MSME sa 6 na probinsya na naghahalaga ng 411 milyon upang matiyak ang pagpapatuloy ng negosyo, mga pagpapahusay at mga pagpapabuti. Para sa mga outbound business mission, ang mga MSME mula sa rehiyong Bicol ay nakapaglakbay patungong Taiwan at Europa na nakalikha ng hindi bababa sa 9.5 milyon sa benta. Ang trade fair ng Orgulyo Can Bicol ay nakalika ng mahigit 45 milyon na benta para sa 2025. Ginawaran din ng DTI Bicol ang 20 establishmento sertipikasyon ng halal na tinitiyak ang pagiging eksklusibo sa lahat ng pamilihan sa loob ng rehiyon. Para sa inisyatiba ng One Town, One Product, nagtatak ang DTI Bicol ng karagdagang 13 hub na pinapanatili ang 23 iba pa na nagresulta sa 55.58 milyon sa benta. Samantala, ang Department of Migrant Workers sa Bicol ay nakatulong naman sa halos 80 na nakabalik na overseas Filipino workers ngayong taon. Sa isang panayam, sinabi ni Mary Chris Joely Iguea, Information and Liaison Officer, na may kabuang 79 na OFW mula sa rehiyon ang natulungan kabilang ang 28 na mga labi na dumating. Ang mga OFW na ito ay nakatanggap ng tulong sa paliparan at tulong pinansyal sa pamamagitan ng programang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW nangangailangan o Action Fund. Dagdag pa niya, karamihan sa mga OFW ay nagmula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar at Oman. Nabanggit niya na ang mga halaga ng tulong pinansyal ay nag-iiba depende sa mga detalye ng bawat kaso. Bukod sa suportang pinansyal, nag-aalok din ang DMW ng mga serbisyo sa reintegration, kabilang ang mga programa sa financial literacy, psychological intervention at mga referral sa iba pang mga ahensya para sa karagdagang tulong. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Connie Kalipay ng Philippine News Agency.